Yan, I believe that is our announcement for today. At ang bawat isa po ay nakahanda na para tanggapin ang salita ng ating Panginoon na idadala ng kanya pong lingkod, ating pong Pastora Myrna Candas. Thank you po sa inyong napaka-passionate na paglilingkod sa ating Panginoon. Praise God. Kumusta na po kayong lahat, mga kapatid? Kayo masaya sa umagang ito? Amen. So kahit na may mga problema tayo, may mga pagsubok, tayo ay nakakangiti pa rin dahil kay Jesus. Amen po? Noong isang araw, ang sabi ng kuya ko, yung ate mo, kailangan nang maoperahan yung puso niya. Sabi ko, opera kagad. Pray muna tayo. Oo nga, sabi ng asawa ko, pray tayo ng milagro. Purihin ang Panginoon, simula noon hanggang ngayon, ilang weeks pa lang, hindi na po naoperahan at umayos ang puso ng aking hipag. Glory to God! Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon kasi may bumabara daw sa puso Pinagtutulungan namin yung kuya ko kasi pag may nakita yung doktor, totoo naman kasi yung nakita ng doktor na may bumabara. Kaya parang na-stress, na-pressure na agad-agad dapat maoperahan. No? May mga time naman talaga na hinahayaan ng Lord na ang tao ay mag-go through the process ng kanyang healing. Kung hinayaan man ni Lord na maoperahan ka at ikaw ay gumaling, still, ang Diyos pa rin ang nagpagaling. Kaya pinahintulutan niya yon dahil meron siyang napakagandang plano sa ating mga buhay. Last week, dumating na naman yung kuya ko. Actually, kasi dumarating siya yung nagluluto sa bahay namin. Chef po yan, magaling magluto. Sabi niya, kailangan nang magpa-clearance ni ate mo. Sabing ganun. Kasi meron siyang bato sa abdo. Sabi niya, lagi. Kaya wala, masakit lagi dito yun. At saka dito, sabi niya, meron palang bato sa abdo. Magpapa-clearance na siya niyan para maoperahan. Ngayon, nagplano na pala sila. Merong 140,000 doon sa card ng kanyang anak. Parang benefits sa medication. Kulang na lang sila ng 60,000. Nung pagdating niyang ganun, basta kadadating niya, pagsalubong namin sa kanya, kailangan na siyang maoperahan. Itong ilang araw na to, sabi niya, yung pera mo, gamitin ko muna, Sabi niya ganun sige, sabi ko naman sa kanya, dahil magpapa-clearance na siya. Alam po ninyo, talagang clearance ang nangyari. Walang operasyon, nung tingnan ng doktor, nawala ang bato sa abdo. Pinagaling ng ating Panginoon. Praise God, Palakpakan natin ang ating Panginoon, So, sa buhay natin, bago ang lahat, manalangin muna tayo at bigyan ng pagkakataon si Jesus na makagawa ng himala sa ating mga buhay. Amen po, mga kapatid. Dahil ang Diyos natin, kanina pa natin kinakanta simula kaninang umaga, ang mensahe natin ay inaawit ng ating mga music ministers, na talagang ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay at mapagmalasakit. Kaya sa umagang ito, anumang milagro, whatever miracles you need in your life, tayo po ay mananalangin dahil nandito ang Diyos, siyang dahilan kung bakit nandito siya at nakahanda siyang pagpalain ang bawat isa sa atin. Let us close our eyes and bow our heads. Let us go to God in prayer and let us allow God to fill our faith this morning. Ipadama natin sa Diyos ang ating pananampalataya, anumang kalagayan ng ating kalusugan. Palagi po tayong manampalataya sa ating Panginoon na si Jesus ang ating dakilang manggagamot. Mula ulo hanggang talampakan, kahit di pa tayo nakakasimula sa pangangaral ng salita ng Diyos, ngayon pa lamang ay tanggapin na po ninyo ang himala ng kagalingan sa inyong mga buhay. Kung ano man pong nararamdaman po ninyo, ano man ang findings ng mga doctors, ito po ay accurate, talagang yan na po ang kanilang findings. At iyan ay nalaman natin para alam natin kung ano ang dadalangin natin sa ating Panginoon. Siya'y buhay, makapangyarihan,
Kaya kung ano man po ang nararamdaman mo, matanggap mo ang kaibsan, ang kalakasan, ang kalusugan, ang himala mula ulo hanggang talampakan. Mawala ang lahat ng pangamba, pag-aalala, mga takot na nandyan sa puso mo, anumang kawalan ng pag-asa. Si Kristo ang ating pag-asa. Siya ang Diyos ng katugunan. Anumang sitwasyon o malaking pangangailangan mayroon tayo sa ating mga buhay. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Lubha po siyang nagmamalasakit. He cares so much about us. He knows everything about us. At nais ng Diyos na maranasan po natin ang kanyang himala, ang kanyang katunayan sa bawat sitwasyon na atin pong kinapapalooban sa umagang ito. Aming Ama, maraming salamat po na sa pangalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo. Kami nakakalapit sa inyo at nakakatamasa ng iba't ibang uri ng himala sa aming mga buhay. Sa oras na ito, lahat ng kasama namin na sumasamba, nasa kanilang mga tahanan, nasa online po sila, at ang bawat isang naririto, walang isa man ang lalampasan ng inyong makapangyarihang presensya. Mula ulo hanggang talampakan ay paparanas po ninyo ang kalubusan ng inyong kapangyarihan sa bawat isang naririto. Malwalhati po ang inyong dakilang pangalan sa lahat po ng pagpapala at karanasan na amin pong natatamo mula sa inyo. Lord, be glorified and be exalted as we stay in your holy presence, listening for the words of life that will be planted in our hearts. May our faith grow, Lord God, so that we can honor you in all areas, in every circumstance of our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Another mighty clap offering for Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. We are the most beloved of God. Tayo ang pinakamamahal ng Diyos nang higit pa sa anumang nilalang niya sa mundong ito. Kung minsan kapag ang isang kabataan o isang single, lalaki at babae, hindi napapansin ng kanyang crush o kaya ng kanyang napupusuan. Minsan sasabihin niya, hindi ako naniniwala na mayroong forever. No? Kung isang tao naman ay na-broken-hearted, no? Nasaktan yung damdamin, pinagpalit sa iba, tinraidor, iniwanan, ano po? Kung minsan sasabihin ng tao, hindi ako naniniwala na may forever. Kasi kung may forever, hindi ko ito mararanasan. Ang good news sa umagang ito, tayong lahat po tayo ay may forever. Si Jesus ang ating forever. Amen? Praise God. Ang sabi ng Jeremias 31 verse 3, ang Panginoon ay nagpakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Kaya't ako'y lumapit sa iyo ng may kagandahang loob. So yung ino-offer ni Lord sa atin ay forever love. Isang pagmamahal na walang hanggan. Kaya walang hanggan ang kanyang pag-ibig sa atin. Walang katulad ang kanyang pagmamahal. Nakakamangha ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Makapangyarihan ang pag-ibig na ito. Alam po ninyo, nang maranasan ko for the first time ang katunayan at katibayan ng pag-ibig ng Diyos sa aking buhay, doon ko napagtanto that was the first transformation that took place in my life. Nagpasimula na po ang pagbabago sa aking puso. Dahil nung masumpungan ako ng Diyos, nung makita ko ng Panginoon sa kabila ng aking pangit na buhay, makasala ng puso, tinanggap ako ng Panginoon. Minahal ako ng Panginoon. Kasi labanera ako sa magulang, rebelde ako sa nanay ko, no? Libangan ko ay sugal, pangmatamis ko ang pagmumura. Ano bang klaseng buhay meron ako?
But because of the love of Jesus, nung ito'y aking nadama, nung ito'y aking tinanggap, biglang nagbago ang puso ko, nagbago ang isip ko, at isang araw ako'y nag-volunteer sa church. Sabi ko, ako nang maglilinis ng church. Ako nang magwawalis. Ako nang maglalagay ng upuan. Ako maglalagay ng mga halaman. Dahil ako ay nagpapasalamat sa Panginoon. So every time na mayroon pong kailangan na volunteer sa church, tinatanong ni pastor noon, sinong gustong mag-volunteer? Wala tayong nagtuturo sa mga bata. Ako po, sabi ko, kahit hindi ko pa masyadong alam ang salita ng Panginoon dahil born again ko pa lang nung panahon yon. Pag walang worship leader, sino bang pwedeng mag-worship leader because the ministry is just starting? Wala pang mga workers noon na talagang nati-train. Ako po, even if I am not musically inclined, alam ko ako isang sintonado, pero ang gusto ko lang ay maglingkod sa Panginoon. At gusto kong umaawit kahit hindi ako masyadong marunong sa pag-awit. Buti naman kapag oras na ng worship leading, ay hindi naman ako sumesemplang. Nagmimilagro ang Panginoon. No? Talagang nagiging musically inclined ako sa oras na yon. And one time in my devotion, ang sabi ko kay Lord, how can I be grateful to you? Kasi Lord, parang overwhelmed ako sa ginagawa mong pagbabago sa buhay ko. Bigla akong nagkaroon ng kapayapaan. Kahit maraming problema, okay lang, no? Talagang hindi ako naapektuhan. Nakapaglingkod ako sa Panginoon. Nagbabago yung buhay ko. Sabi ko, Lord, how can I be grateful to you? Sabi ng Panginoon sa akin, serve me. But Lord, I'm already serving you. No, sabi ni Lord, I want you to become a pastor. Aba, simula noon talagang pinag-pray ko yan. Ako'y tumalima, nag-aral, nakatapos ng Bible School from 1986 hanggang ngayon. Ako po'y nakatayo sa inyong harapan. Naglilingkod sa Panginoon dahil naranasan ko ang kapangyarihan ng kanyang pagmamahal sa aking buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam ko, nakaka-relate po kayo sa sinasabi ko. Since the day we experienced the powerful love of God in our lives, alam ko po, unti-unting nababago ang ating mga buhay. Patuloy tayong binabago ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos na dumadaloy sa ating mga puso. Ito ang pag-ibig na hindi nagtatangi. Pag-ibig na para sa lahat. Kaya tayo hindi natin pwedeng sabihin, ay ako lang ang maliligtas. Kami lang ang maliligtas. Hindi po, ang pag-ibig ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos ay para sa lahat ng tao. No po, ito'y para sa lahat. Kailangan lang pong buksan ng tao ang kanyang puso sa Panginoon, kilalanin ang pag-ibig ng Diyos, tanggapin ang pag-ibig ng Panginoon sa kanilang mga buhay, at kung ano ang naranasan nating himala sa pag-ibig na ito, the same miracle will take place in their lives kung sila po ay tatalima sa pag-ibig ng ating Panginoon. Pinakita ito, pinatunayan, pinadama, at iniaalok para sa lahat. The love of God is not for only one group of people or confined to one person, but this love is for everybody. Hindi lang ito sinabi ng Diyos sa atin. Ito ay pagmamahal, hindi lang sinabi, kundi pinakita sa gawa. Kaya't hetong sinasabi ng kanyang mga salita sa bawat isa sa atin, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. No? So hindi lang natin sinasabi, I love you, dear ko, I love you, honey, I love you, sweetie pie, I love you, baby, I love you, darling, no, I love you, God. No, words are not enough to express our love. Our words must be put into action. Amen po? Dapat makita sa ating mga kilos, sa ating mga gawa,
ang ating pagmamahal sa ating pamilya, sa ating kapwa, ang pagmamahal natin sa Diyos, ito po ay nilalakipan natin ito ng ating mga gawa. Ang sabi po sa English ng ESV, "Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth." Sa NIV, "Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth." And NASB, "Little children, let us not love with word or with tongue, but in deed and in truth." So kung yan ginagawa ni Jesus, ni God, para sa atin, tayo na kanyang minamahal are being expected to love the same what God had done for us. Hindi lang niya ito sinalita, kundi ito'y pinakita niya, pinatunayan niya sa bawat isa sa atin. How God proved His love for us. Paano ba ito pinatunayan ng Diyos? Paano ba ito ipinakita sa bawat isa sa atin? Nung sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, "I love you with an everlasting love. I love you with forever love." Ano po? Yan po'y hindi lang sinabi ng Panginoon. He showed His love. He proved His love. And it is being shared to everybody. Una, He abandoned His throne. He left the throne. Iniwanan niya ang kanyang trono. Iyan ay pag-iwan sa kanyang pagiging Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. No? He left the throne. He left His power, His authority, His position, His influence, His glory. Kasi it's a glorious to sit on a throne, being magnified, worshipped by the angels in heaven. Pero alam niyo po, sa puso ng Diyos, mas mahalaga tayo kesa sa kanyang trono. Sa puso ng Diyos, mas mahalaga tayo sa karangyaan, sa kaluwalhatian, sa kapangyarihan, ano po, sa impluensya. Mas mahalaga tayo, mas mahal tayo ng Diyos kesa sa kanyang pagiging Diyos. Kasi handa niya itong hinubad, iwanan upang siya ay magkatawang tao. Philippians 2:6 and 7, kahit siya ay likas na tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos. So iniwan niya, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Kailangan niyang maging tao upang makaranas ng kamatayan. Because if Jesus will not leave His being God, hindi siya pwedeng mamatay dahil walang Diyos na mamamatay at hindi mapapatay ang isang Diyos. Kaya kailangan niyang magkatawang tao. Nung gawin niya, nung pinlano niya ang matinding desisyon na ito sa kanyang buhay, ikaw at ako ang nasa puso at kaisipan ng ating Panginoon. Walang ibang nasa puso ang Diyos. Hindi ang kayamanan ng sanlibutang ito. Hindi ang anumang nilalang sa mundong ito. It's you and me ang nasa puso ng Panginoon. Kaya niya iniwanan ang kanyang trono. Iniwanan ang kanyang pagkadiyos sapagkat mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Sa iyong pagmamahal, ano na ba ang iniwanan mo sa buhay mo para maipadama ang pagmamahal mo sa asawa mo, sa mga anak mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa taong minamahal mo? Ano na ba ang iniwanan natin? At kung sinasabi nating mahal natin ang Diyos na nagmamahal sa atin, ano na ba ang iniwanan natin sa buhay na ito na isinuko natin, no?
inalis na natin, itinakwil na natin sa ating mga buhay para bigyang pahalaga ang pagmamahal ng Diyos na kanyang ipinadama, no, ipinakita sa bawat isa sa atin. Kapag nagmamahal tayo, meron tayong dapat iwanan sa ating mga buhay. Mga bagay na hindi nagpapatunay ng ating tunay na pagmamahal. Kaya ang Panginoon, dahil mahal tayo, nasa isip, nasa puso tayo ng Diyos, willing siya na iwanan. Sa tingin ng tao, ito'y mahalaga. Sa tingin ng tao, ito'y mataas. Pero iniwanan ni Jesus para sa iyo at para sa akin. Amen po? Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. At nang siya'y iniwanan niya ang kanyang trono at siya'y bumaba dito sa lupa, Jesus lived as a humble servant. Siya'y nabuhay bilang isang mapagpakumbabang alipin. Pilipos 1:7 and 8. Sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang katulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, naging masunurin siya hanggang sa kamatayan sa krus. So Jesus came, He lived as a humble servant. Si Lord, no, nakakamangha talaga. Nakakabilib ang Panginoon. Kahit na siya yung God of gods, Lord of lords, King of kings, punong-puno ng kababaan ang puso ng ating Panginoon. Wala man lang pagyayabang o paghahambog sa Kanya. Bagamat siya na talaga ang nag-iisang pinakadakila, pinakamakapangyarihan, pinakamayaman, no? Dito sa buong mundong ito. Pero punong-puno siya ng kababaan. Nung dumating siya, napakababa ng kanyang kalooban. Hindi siya naghahari-harian. Hindi siya nag-boss, no? Para maliitin, para laitin ang makasalanang tao. Kundi pagmamahal, pagkalinga, pagmamalasakit ang kanyang ipinamalas sa bawat isa sa atin. Sana po mga kapatid, kung ganito yung Diyos na ating kinikilala, minahal tayo ng sobra-sobra, no? Sana manatili tayong mababa sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Gaano man tayo maging makapangyarihan sa buhay na ito, gaano man tayo maging influential because you gain lots of wealth, your dreams are being fulfilled, you get what you want, no? Nakukuha mo yung gusto mo, inaangat ka ng Panginoon, nagkakaroon ka ng promotion, paangat ng paangat ang buhay mo, manatili tayong mababa katulad ni Kristo na ating Panginoon. Amen po? Kahit sa pagsasalita natin, sa pakikitungo natin sa ating kapwa, kahit na hindi nag-aral yan, mababang kalagayan sa buhay, kahit na ang taong yan ay hindi naman po, walang sinasabi sa lipunan, ano po? Pakitunguhan nating mabuti ang ating kapwa dahil ang taong yan, isa rin yan sa mga taong kung bakit namatay si Jesus, kung bakit bumaba siya bilang isang tao at nabuhay bilang isang alipin. Alam po niyo, meron tayong karanasan sa outreach, no? May isang bata doon, 12 years old na. Hindi po siya nag-aral, hindi siya napag-aral ng kanyang magulang. No? So, siya 12 years old. Nagkakaroling lang po sila. Nung araw na yon, nag-aaway-away ang mga bata sa kanilang nakinita sa caroling. Kumbaga, kung may mga matandang, alam nyo, yung parang ginugulangan mo ang iyong kapwa, ang babata nila, ginugulangan nila yung kanilang kasamang nagka-caroling. Kailangan hati-hati sila doon sa mga na-caroling nila. Pero yung isa, ginugulangan, ayaw nilang bigyan. Sabi ko, bakit natsyempohan ko, bakit kayo nag-aaway? Kinwento sa akin. O sige, wag na kayong mag-away. Binigyan ko sila ng tig 20 pesos, yung ayaw nilang bigyan.
At yung isang bata doon na sinasabi na kasama nila na hindi nag-aral, sabi ko, mag-attend ka ng Sunday, no? Mag-attend kayo ng Children's Church. Alam po ninyo, nag-attend po sila. Itong batang ito na pinakitunguhan ko ng mabuti, sinasabing hindi marunong magbasa, magsulat, no? Tinitreat ko siya ng maayos. Nung dumating sila, meron siyang kasamang 30 bata. No? At nung kasama yung 30 bata na yan, sabi niya, kayungan, mag-bless ko ang pastora. Sabi ko, tinyang leadership skill nga na kayo niya ako. Okay? Papa po kayo, pastor yan. Ako magulo. Buklok ang masalese, ako pate-pate. Very good siya ako. Sige niya ako, kentutuki manuki ka pa niya ako makanyang kaya. Magyaya ka pa ng mga bata, no, ako. No, bibigyan kita ng blessing ako kaya. Alam niyo po, dumami ang mga bata. Umabot na po ng 430 ang mga bata na atin pong pinaglilingkuran doon. Ng mga kapatid, kahit na bata lang, kahit na walang pinag-aralan, walang sinasabi sa lipunan, magpakumbaba tayo, pakisamahang mabuti ang mga tao. Hindi natin alam, pwede pala silang gamitin ng ating Panginoon upang magdala, mag-akay ng maraming kaluluwa sa kaharian ng ating Panginoon. Amen? Yan naman talaga ang gusto ni Jesus. Ang lahat ng tao ay mailapit natin sa Kanya. Dito nga sabi sa Mark 10:43-45, ang sabi ni Lord sa mga disciples na nag-aaway-away, nagdidiskusyon sila kung sino ang uupo sa kanan o sa kaliwa pagdating sa kalangitan. No, talagang position conscious sila. Ang sabi ni Lord sa kanila kay James and John, kasama ng mga ibang mga disciples, sabi ni Lord, ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Nirebuke sila ni Lord, no? Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. If you wanna be great, be the servant of all. Ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao, Jesus refers to himself, ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. How? At upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. So naglingkod ang Panginoon. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay upang tayo'y paglingkuran. Ialay ang kanyang buhay para matubos tayo sa ating mga pagkakasala. Kung titingnan po ninyo, no, ito na naman, sino na naman ang nasa puso ng Diyos? Sino na naman ang nasa puso ng Panginoon para maglingkod siya? Hindi pa sapat na iniwanan ng kanyang trono. Hindi pa sapat na hinubad niya ang kanyang pagkadiyos. Kinuha niya ang katawang tao na buhay bilang isang alipin. Hindi pa naging sapat yun. Dahil ikaw at ako na naman ang nasa puso ng Panginoon, willing siya na maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa bawat isa sa atin. And he lived a life of obedience. Nabuhay siya na masunurin. 2 verse 8. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. And 1 Peter 3:18, si Kristo ay walang kasalanan. No? Si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo. Tayo yun, mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. No? So yan po ang ating Panginoon. When He lived on earth, He was able to overcome the temptations of the enemy in His life. Mga tukso, binuno ni Jesus. Kayo ba naranasan nyo na yung nag-struggle ka kasi merong tukso? Yung
Nilalabanan mo yung tukso, ino-overcome mo yung tukso, no? Nananalangin kang mag-overcome. Alam nyo, ganun din ang struggle ng Panginoon. Kaya sa Garden of Gethsemane, nung nananalangin si Jesus, butlig-butlig na pawis ng dugo ang lumalabas sa kanya because he was trying to overcome. Sino na naman ang nasa puso ni Jesus? Bakit kailangan niyang maging masunurin? Bakit hindi siya dapat magkasala? Tayo na naman ang nasa puso ng ating Panginoon. Pag magkakasala ako, paano na kaya si Mirna? Pag magkakasala ako, paano na kaya si Fernan? Paano na kaya si Dr. Dionisio? Paano na kaya ang mga anak ko pag magkakasala ako? Paano na yung mga tao pag magkakasala ako? Ilagay nyo yung pangalan nyo doon. Paano ka na kaya kung hindi nagtagumpay si Jesus sa kasalanan? Paano na si Maria? Paano na si Pedro? Paano na si Katie? Ha? Tayong lahat ang iniisip ni Lord. Kasi po, in the Old Testament, kapag nag-alay sila ng batang tupa, kailangan walang bahid dungis, walang kapintasan, hindi bulag, hindi pilay. Dapat perfect lamb ang i-offer ng mga Israelita. Ibibigay sa kanilang pari para kuhanin ng dugo nitong perfect lamb at i-offer sa dakong kabanal-banalan ng presensya ng Diyos. At ang ginagawa nun, tinatakpan lang niya ang ating mga kasalanan. Kaya sabi ng John 1:29, sabi ni John, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." Si Jesus ang ating naging lamb, perfect lamb. Bakit siya naging perfect lamb? He did not sin in any ways ang kanyang buhay. Naging karapat dapat siyang handog dahil hindi siya nagkasala. At ang good news, hindi lang tinatakpan ang ating mga kasalanan, ang ating mga kasamaan. Ito'y kanyang binubura, inaalis. Hallelujah. Mga kapatid, kaya gaano man karumi ang buhay natin, gaano man katindi ang kasalanan natin, dahil sa banal na dugo ng isang perpektong tupa, ang ating Panginoong Hesukristo, tayo ay may kalinisan at kapatawaran sa ating mga kasalanan. He lived a life of obedience. He did not sin against God. Hebrew 4:15-16. Ang ating pinakapunong paring ito'y nakakaunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Yan po ang ating Diyos na mapagmahal. Ni minsan ay hindi siya nagkasala. Hindi siya sumuway sa utos ng Diyos Ama. Naging masunurin si Kristo upang maging karapat-dapat na handog para sa atin. Para tayo ay mayroong katubusan at kaligtasan. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Willing siya na pigilin, supilin ang kanyang sarili upang hindi siya mag-give in sa anumang uri ng kasalanan, upang tayo ay kanyang matulungan, mapalaya sa lahat ng uri ng kasalanan. He died and rose again to give us complete victory. Namatay at muling nabuhay para sa ating ganap na tagumpay. Mateo 28:5 to the following verses, ito po ang encounter nung mabuhay na maguli si Jesus. Sumagot ang anghel sa mga babae at sinasabi, "Huwag kayong matakot, sapagkat alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito. Ito ay sapagkat nabuhay na siya ayon, no, sa sinabi niya.
Hali kayo at tignan ninyo ang dakong pinaghigaan sa Panginoon. Magmadali kayong pumunta at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad, nabuhay na siya mula sa mga patay at narito mauuna siya sa inyo patungong Galilea. Doon ay makikita ninyo siya. Narito, sinasabi ko na sa inyo, verse 8. Sila ay mabilis na umalis mula sa libingan na may takot at malaking kagalakan. Sila ay tumakbo upang sabihin sa kanyang mga alagad. Nang sila'y papunta na sa kanyang mga alagad, narito, sinalubong sila ni Jesus. Sinabi niya, bumabating, lumapit sila sa kanya. Hinawakan ng kanyang paa at sinamba siya. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na pumunta na sila sa Galilea at doon ay makikita nila ako. Oo, namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Oo, nilibing ang ating Panginoon. Pero nung sinabi niyang mabubuhay siyang muli, hindi niya tayo pinaasa. Hindi niya tayo binola. On the third day, Jesus resurrected. Buhay ang ating Panginoon. Kaya anumang kalagayan natin sa oras na ito, para bang wala ka ng pag-asa, para bang kinakain ang iyong lakas, para bang nanlulumo na ang iyong katawan, nanghihina ang lahat sa buhay mo, kapatid, tumayo ka, tumindig ka with confidence because your God is alive. Buhay ang ating Panginoon. Anumang namamatay ngayon sa buhay ninyo, hindi ko alam, pero alam ng Panginoon. Buhay ang Diyos, siya ang ating pag-asa. Siya ang katugunan sa bawat kalagayan sa oras na ito. Huwag kang, kamapangan, magmalun, kalulungkot, palakad ka. Amen? Magpatuloy ka, kapatid, manampalataya ka. Dahil ang sabi ng Panginoon, huwag kang matatakot. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran at pinagkakatiwalaan. Hindi lang yun, ito yung Diyos na sobrang minahal ka at pinagmamalasakitan ka sa anumang kalagayan mayroon ka ngayon. Ang sabi ng Romans 6 verse 19 to 14, alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. He died once and He will never die again. Amen? Mabubuhay siya magpakailanman at hindi na siya tatablan pa ng kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya dapat meron pong expectation sa atin. Tignan niyo ang ginawa ni Lord. Namatay siya ng walang sala. Namatay siya para sa lahat, sabi, dahil sa ating mga kasalanan. Kaya sana mga kapatid, wag na po nating babalikan pa ang mga kasalanan na naisuko na natin sa Panginoon. Amen? Matinding sacrifice ang ginawa ni Lord sa atin. Para mapabuti, mapaayos ang buhay natin, hindi tayo mapariwara, hindi tayo mapahamak. Kailangan niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Maranasan ang lahat ng sakit at hirap na hindi naman dapat sana sa Kanya. Dahil ayaw niyang maging miserable, masakit, pangit, mahirap ang buhay natin sa mundong ito. He did everything para lang po lahat tayo'y mapabuti at mapaayos ang ating mga buhay. Kaya sana makita natin ang value, ang tindi ng sakripisyo ni Jesus para sa atin. Huwag na nating sisirain pa ang ating buhay sa mga bisyo, sa alak, sa sigarilyo, sa droga.
Hindi yan gustong makita ng Diyos na masisira ang buhay natin, ang kalusugan natin, ang kaisipan natin, ang kinabukasan natin. Ayaw ng Panginoon na babalikan pa natin ang mga bisyong nakakamatay, nakakasira ng ating pamilya, ng ating relasyon sa ating kapwa, ng ating relasyon sa ating Panginoon. Ang dami pong nasisirang pamilya dahil sa bisyo. Ang daming kawawang pamilya dahil sa bisyo. Ayaw ni Lord na ang sino man ay masira, mawasak ng anumang uri ng kasalanan. Can't you see? Ang Panginoon, namatay siya para sa ating mga kasalanan. Pagkatapos, babalikan natin yon para masira ang buhay natin. Mga kapatid, ang puso ng Diyos, parang isang magulang. No? Ang isang magulang, gusto mo ang anak mo, may takot sa Diyos, naglilingkod sa Panginoon. Gusto mo ang anak mo, wala siyang bisyo, kasi makakamatay sa kanya yun, makakasira sa kanya yun. Gusto mo yung anak mo, maging mabait siya, maging mabuting tao. Ayaw mo na yung anak mo makikisama sa masamang gawa, makikisama sa masamang barkada. Gusto mo yung anak mo, may takot siya sa Diyos kasi alam mo, siya ay ligtas saan man siya magpunta. Anumang dumating sa buhay niya, alam mo maganda ang kanyang kahihinatnan dahil siya ay nasa Panginoon. Alam niyo, ganun po. Pag nakikita mo yung anak mo napapariwara, no, talagang ang isang magulang, lahat ay gagawin mo. Parang anak mo ay mapabuti. The same feeling with God. Pag tayo napapalayo, napapariwara, at hindi tayo nakakasunod, bumabalik tayo sa dating buhay. No, kung pwede nga lang tayong gawing robot, susian ng bawat isa para ito na ang gagawin mo, ito na lang gagawin mo. Hindi eh. Talagang meron tayong pagpapasya sa ating mga sarili. Sana sa ating pagpapasya, bumabalik tayo sa Panginoon at kinoconsider natin yung matinding pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na ginawa niyang lahat para hindi tayo mapahamak sa anumang naidudulot ng kasalanan sa ating mga buhay. Kaya ang sabi ni Paul sa verse 12 bilang isang expectation sa atin, ang sabi niya, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim ang kapangyarihan sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Amen? Ano na kaya yung mga kasalanang itinakwil na natin? Ano na yung mga kasalanang isinuko na natin sa Panginoon? Huwag na po nating babalikan pa. Amen? Walang magagawang mabuti ito sa buhay natin. Buhay ni Kristo ang pinambayad niya sa kasalanang yan. Kaya wag na po nating itong babalikan pa. Sa ating conclusion, dahil sa pag-ibig ng Diyos at sa mga sakripisyo niya para sa atin, tayo ay may ganap na tagumpay. Ngayon, meron na po tayong kapatawaran. Maraming kasalanan, malaking kasalanan, iba't ibang uri ng kasalanan ng ating nagawa. Pero kapag kinilala natin ang pag-ibig ng Diyos, nagpakumbaba tayo sa Kanya, kinilala ang ating mga pagkukulang, ang sabi po,
ni Beloved John. Subalit kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Pangalawa, meron na tayong kalinisan. 1 John 1:7. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Anumang nagparumi sa isip natin, sa puso natin, sa kaisipan natin, sa buhay natin, sa mga kamay natin, anumang nagparumi sa atin, kapag tayo'y dumulog sa Panginoon at nagpapakumbaba, nangungumpisal ng ating mga kasalanan, hindi lang tayo patatawarin. Lilinisin din tayo ng Diyos sa lahat ng nagparumi sa ating mga buhay. Gaano man katindi yan, gaano man kalaking mantsa ang dumating sa buhay natin, mga mantsyang hindi kayang alisin ng Clorox, ng mga pampaalis ng mantsa, pero ang dugo ni Kristo, lahat ng mantsa sa buhay natin ay kayang alisin. Amen? Meron na rin tayong kaligtasan. Napapahamak ang tao dahil sa kasalanan, pero sa matinding pag-ibig ng Diyos, nakakatiyak na tayo sa ating kaligtasan. Hebreo 13:6, ano pa't ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Wala tayong dapat katakutan kapag kakampi natin ang Diyos. Siya po ang magliligtas sa atin. Ano mang mangyari sa buhay natin, mawala man tayo sa mundong ito, dahil sa pag-ibig ng Diyos, meron na tayong kaligtasan. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya sa kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Because of the love of God, because of what Jesus did for us, we have now salvation in Christ. Meron na po tayong kaligtasan. At ito ay para sa lahat ng tao. At habang nabubuhay tayo sa mundong ito, because God needs you, He wants to use you, He wants you to be a channel of blessing and bring more souls into His kingdom, meron na po tayong kagalingan. Sabihin po natin, kagalingan. Kaya kung ikaw, hindi pa tapos ang mission mo sa buhay na ito, nagkaroon ka ng karamdaman, nandyan po ang kagalingan ng ating Panginoon. Paggagalingin at paggagalingin ka ng Panginoon. Palulusugin at pahahabain ng Diyos ang buhay mo dahil gagamitin ka ng Diyos sa kanyang kaharian. Amen? Kaya kung meron kayong sakit, lay your hand upon your body, upon the part of the body that has sickness, lay your hand and be healed. No, ikaw ay pagagalingin. Sabi ni Jeremiah 17:14, iyong pagalingin ako, o Panginoon, at gagaling ako. Iyong iligtas ako at maliligtas ako, sapagkat ikaw ang aking kapurihan. Na po? Isaiah, ito, paboritong verse natin ito. No? Ito yung aking binibigkas kapag nagkakaroon ako ng bukol sa katawan. Bukol sa dibdib, bukol sa singit, bukol sa likod. Doktor, meron naman ako naging bukol sa likod. Grabe naman. Bakit kaya? Dahil yata bumabata ako, nagbubukol-bukol. No? Kaya nagkakaroon ako ng matinding burden sa mga nagkakabukol. Pag nagpapapray, parang ako yung may bukol. Ano po? So, nililihans ang asawa ko. Palaki na naman yung nasa likod ko. Purihin ng Diyos, wala na ngayon. Pinagaling ako ng Panginoon kasi gagamitin pa ako ni Lord. Amen? Hindi pa tapos ang aking misyon. Kaya sa inyong mga nandito, may mission pa tayo sa Panginoon. Amen? Anumang sakit, karamdaman yan. Anumang findings ng doctor, itong Isaiah 53, verse 4 and 5.
sa kanyang mga latay, sa kanyang mga sugat, tayo ay nagsigaling na. Amen? Kaya wag kang matatakot mga ngamba. Maglihans ka lang ng maglihans. Wala namang bayad dyan. Wag mong katatamaran yan. Ano? Ilihans mo yung sarili mo. Malay mo, hindi ka na magagamot. Malay mo, hindi ka na magdodoktor. Malay mo, hindi ka na ma-hospital. Malay mo, hindi ka na ma-opera on the spot. Pagagalingin ka ni Lord. Amen po. Lahat naman na yung kinikilala natin eh. Kung ma-operahan ka man, maggamot ka man. Kung hindi ka pagagalingin ni Lord, gagaling ka pa. Di ba? So lahat ng yan ay kamay ng ating Panginoon. Kung ako on the spot na wala yung mga bukol sa katawan ko, may layunin ng Diyos, ba't nangyari yun? Kung ikaw nag-undergo ka ng medication, kung ikaw ay naoperahan, may layunin ng Diyos, bakit nga pinahintulutan yan sa buhay mo? It doesn't mean hindi tayo mahal ng Panginoon. Amen po mga kapatid. So pag meron kayong karamdaman, ilay mo yung kamay mo sa katawan mo para matanggap mo ang kagalingan. Siyempre, meron tayong kasaganaan. No? Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, because of the love of Jesus, because of the sacrifices of the Lord for us, posible na pong maging masagana ang buhay natin sa mundong ito. Gustong pagpalain ni Lord ang ating mga buhay, para bang nasa lupa ka pa lang ay parang nasa langit ka na. You feel like in heaven even if you are on earth, if you have the love of God and acknowledge the sacrifices of Jesus for all of us. No, sabi ni God, the thief comes only to steal and to kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Kapatid, may iaangat ka pa. Amen? Aasenso ka pa. May gagawin pa si Lord sa buhay mo. Amen? Malaki na ang sweldo mo, palalakihin pa ni Lord ang sweldo mo. Kasi tinutulungan mo yung pamilya mo, napaka-generous mo, nagpapagamit ka sa Panginoon, hindi mo sinasarili yung blessing mo, kapatid. Umaangat ka na, naaabot mo na yung mga pangarap mo, iba't iba pang pagpapala ang ibibigay ng Diyos sa'yo. Hindi po naubusan ng pagpapala ang Panginoon. Kayong mga nananalangin na magkabahay, magkakabahay po kayo, maganda, malaking bahay, at yan ay gagamitin ng Panginoon. Amen? Kailangan, amen, kakuwitaya mo agad, ne? Naniniwala ka kasi biblical yun, no? Prosperity ang binibigay ni Lord para sa atin, para maging useful, efficient. Mas marami tayong magagawa sa kaharian ng ating Panginoon. No? Yung mga nagpipray na magkaroon ng sasakyan dito, alam nyo ba, sa kamatayan ni Jesus, paid off na po yan. Kasama po yan sa mga blessing natin. Kasi kung di ka na maglalakad, mas marami kang mapupuntahan ng mga kaluluwa. May maisasakay ka pa ng mga kaluluwa para manampalataya kay Jesus. Amen po? Mga kapatid, aangat ka pa ng Panginoon. Marami ka ng savings, dadami pa yung mga savings mo. Marami ka ng investment, dadami pa yung investment mo. Kasi God is a God of multiplication. Praise God. He's a God of blessing. Kung wala ka ngayon, magkakaroon ka ng labis-labis, siksik, liglig, umaapaw, hanggang sa wala ka ng mapaglagyan. Kasi mahal tayo ng Diyos. Hindi nagpapahirap ang Diyos. Kung may kakulangan ka ngayon, pagsubok lang yan, kapatid. Hindi ka mananatiling ganyan. Iaahon ka ng Panginoon. Magtataka ka, "Hoy, kahapon wala man akong pera, kahit singkonduling. Ba't ngayon dami-dami ko ng pera?" Di ba may mga ganyang nangyayari, ano po? Kahapon lubog ako sa utang ha. Hindi ko malaman paano ko ba nabayaran yung mga utang ko. Grabe si Lord. Hindi lang kasalanan ng binayaran niya, pati mga utang ko, binayaran niya. Amen ba dyan, mga kapatid? No? So, siya'y Diyos ng pagpapala. Huwag kang mawalan ng pag-asa. In a blink of an eye, in a split of seconds, God can turn around your situation. Kung wala ka ngayon, magkakaroon ka ng marami, limpak-limpak
ang ibibigay ng Panginoon sa iyo para lalo kang maglingkod sa ating Panginoon. At pararangalan mo ang Diyos sa panahon ng iyong kasaganaan. Itataas mo ang pangalan ni Jesus at magiging pagpapala ka sa karamihan. At anong halaga ng kayamanan kung walang kapayapaan? Nandyan din po ang kapayapaan. Dahil sa ginawa ni Jesus, kumpleto na po ang ating kapayapaan. Sabi ni Lord, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang binibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot, ang sabi ng Panginoon. Maraming danger sa mundong ito. Maraming nakakatakot na balita. Nakakatakot ang mga sunog, mga earthquake, mga bagyo, mga lubog, inflation, pagtaas ng mga bilihin. Nakakatakot ang mga virus. Pero sabi ni God, huwag kang matatakot. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Pumayapa ka, iniiwan ko sa iyo ang aking kapayapaan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Let us close our eyes and bow our heads. And let us contemplate the great love of God for all of us. Let us be safe and secured in the love of God. Sa oras na ito, dapat lalo po tayong mag-believe kay Lord. Lalo nating appreciate yung mga ginawa niya, ginagawa niya sa ating mga buhay. Ang dami na pong pinaranas na himala ng Diyos sa ating mga buhay. Ang dami na pong naranasan natin sa Kanya. Simula noon hanggang ngayon, naging tapat po siya sa atin. We are the beloved, the most beloved of God. Pinakamamahal ng ating Panginoon. Habang umaawit ang ating mga musician, let us contemplate on the love of God. Let us rest in the presence of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. How great the chasm lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope.
Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Let's raise up our hands in the presence of the Lord. Kung ano man ang tinatamasa mo ngayon, it's all because of the love of God. Ano mang narating mo, lahat yan ay dahil sa matinding pagmamahal ng Diyos sa atin. At kung ikaw naman ngayon ay para bang nasa first step ka pa lang, kapatid, it's your turn. Ikaw na ang susunod. Pinadaan lang ng Diyos ang buhay natin sa mga kapagsubukan upang lalo nating ma-appreciate ang bawat tagumpay ng ating mga buhay. Patuloy nating itaas ang kamay natin, ang puso natin sa Panginoon. Aming Ama, mapawi ang lahat ng uri ng kawalan ng pag-asa, kawalan ng kagalakan, anuman pong takot, pangamba, lahat ng ito'y mawala sa puso ng iyong mga anak. Anumang kaisipan na hindi galing sa iyo. If there is a person here, O God, questioning your love for that person, ito po ay binura po ninyo at pinalitan ng lubos na pagtitiwala po sa inyo. Kaya sa oras na ito, patuloy mo pong yakapin ng pagmamahal ang bawat isa. Ikaw ang kanyang kalakasan, ikaw ang kanyang pag-asa, katugunan sa kanyang kalagayan. Kung nagawa po ninyong iwanan ang lahat para sa amin, isakripisyo ang lahat, maging ang buhay po ninyo, kaya rin po ninyong ipagkaloob. Gaano man kalaki sa tingin niya ang kanyang hinihingi, gaano man katindi sa tingin niya ang kanyang problema, lahat ng ito ay meron pong solusyon na mula sa inyo. Sinasaway ko po lahat ng uri ng unbelief in the name of Jesus. Lahat ng takot, pangamba, pag-aalala, kawalan ng pag-asa, kalungkutan, walang puwang ito sa puso mo sapagkat iyong napagtanto kung gaano kakamahal ng ating Panginoon. May plano siya sa iyong buhay. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa iyong ginawa sa umagang ito. Salamat sa kagalingan. Salamat sa katugunan ng aming mga panalangin. Salamat sa kalayaan ng bisyo, ng anumang pag-uugaling hindi galing po sa inyo. Salamat sa iyong pagpapala sa aming mga buhay at sa aming mga tahanan. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Punong-puno ng pag-asa, ng kagalakan ng aming mga puso. Sa iyo lamang po lahat ng karangalan, kaluwalhatian. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God bless us all.